this is the time that you realize that it's campaign mode period. Campaign mode. Because ang ipapasok natin na, after celebrating the bar wins na meron ganap kahapon, Marlon, no? We have to transition to a bad news. And we hate to do that, but we have to tackle this one, no? Meron akong i-share, Marlon, pero hindi ang PIN number ng aking naghihikahos na ATM. Charot. Eto Marlon, nakikita mo ba ang balitang yan? Wherein sinabi sa DZRH News na ang pamamahagi ng ayuda sa panahon ng kampanya, pinayagan ng COMELEC. Ilang taon nating practice, Marlon, ang hindi pamimigay ng ayuda tuwing mga ngampanya ang mga kandidato, ang mga politiko for re-election. Pero bakit ngayon, sa panahon ng isang Bongbong Marcos Jr., kailangan na payagan ang pamamahagi ng ayuda sa panahon ng kampanya? Bakit? Ito yung legal at lantarang vote buying, no? Na dahil alam nila na walang endorsement power o endorsing power ang isang Marcos Jr. at alam nila na ang isang Martin Romualdez ay wala rin kaapil-apil at alam din ng mga kandidato ng alkansya ng Bagong Pilipinas na mahina rin sila at galit ang taong bayan sa mga kapanalig ng Marcos admin, ang gagawin nila, susuhulan na natin yung mga kababayan natin butat. Nakakalungkot yan at itong COMELEC talaga nagpapagamit na ng gusto, no? So dito pa lang alam na agad natin na malamang sa malamang yung dayahan. Sana hindi pa yung tulad na nasa taas. Ito Marlon, no, ang pinaka ginamit nilang dahilan dito sa parte ng kanilang justification sa pagpapayag ng mga, pamimigay ng ayuda, sinabi, may mga nag-a-apply na sa amin para sa pagbibigay ng ayuda at ang COMELEC po, tatandaan ng lahat, ay hindi magiging hadlang para sa pagtulong sa ating mga kababayan, lalo na po yung mahirap nating kababayan. Yun ang saad ni George Garcia. Marlon, ilang taon na si George Garcia dito sa ganitong pwesto niya sa COMELEC? 3. Pangatlo. Okay, because kasi umupo siya, appointee siya ni ni Marcos Jr. So bakit itong sentimiento ng COMELEC na to under the leadership of Garcia is not the same sentiments as the previous COMELEC chairman? Why? Masyadong tuta na to si Garcia. Huh? Why? Alam natin, Marlon, alam natin kung ano ang nagagawa at ano ang impluwensya ng ayuda. Ayuda either in the form of goods or in the form of money tuwing eleksyon. Dito rin natin, Marlon, mapapatunayan kung gaano ang Pilipino ay either umangat ang standard sa pagpili ng kanyang kandidato or mananatili sa ganitong sitwasyon na nakapalad at naiimpluwensyahan at ibinibenta ang kanyang dignidad para lang sa kakarampot na halaga at maiupo man regardless kung ang isang kandidato ay deserving o hindi. Ang problema nakakagalit ang problema. Kasi yung mga kababayan natin, lalo yung mga mahihirap, hindi natin sila masisisi kung tatanggap man ng ayuda kasi kailangan nila yun, no? Kasi yung iba naman talaga ay salat sa buhay. Pero para gawin mo to sa mismong araw ng kampanyahan at papasok ang panahon ng eleksyon, maraming mali at maraming hindi tama. Animal, as Ricote, sabi niya, animal daw yung admin Marcos. Alam mo Marlon, una na natin itong inilatag sa ating mga previous vlogs wherein we said na papayagan ng COMELEC ang pamamahagi ng ayuda na ni-request ng Kongreso, Marlon, dahil alam natin na ang Kongreso sa pamumuno ng isang tambaloslos Martin Romualdez ay meron silang Bagong Pilipinas Servicio Fair wherein this was the time when we started questioning Martin Romualdez, kung ano ba ang distritong nasasakop mo? Yung bang distrito mo lang o ikaw ba ay pang buong Pilipinas? Bakit makikita kang nasa Davao at namumudmod ng mga ayuda? Bakit napupunta ka sa kung saan bit-bit ang iyong entourage ng mga nakikinabang na congressmen namimigay ng ayuda? Dito rin natin nakita na merong init o merong malamig na pagtanggap, depende sa hakot ng kung sino ang mga bit-bit mo. Depende kung pipilitin sila mag-chill, no? Depende kung pipilitin sila mag-chill, pipilitin silang pumalakpak. Pero alam mo, napaka-unfair nito. Ang isang Vice President, Sara Duterte, na ang sakop niya talaga ay buong Pilipinas, yes, ay tinututulan nila na magkaroon ng pagbibigay ng serbisyong pinansyal o tulong
sa mga kababayan natin na sinasabi nila redundant daw dahil may mga gumagawa na at ginagawa na raw ito ng DSWD. Samantalang pagdating sa mga kongresista na kahit hindi nila nasasakop yung isang probinsya, pumupunta sila para mamahagi ng ayuda, ay hindi nila nakikita ang sarili nila na gumagawa rin ng redundant na pagbibigay tulong sa mga kababayan natin may hirap. And we have to remember that VP Sara is an elected official on a national level. National level, tama. And Martin Romualdez only had 100 plus. Nawala ba ako? Hello? Yeah, nawala ka. Yun, nawawala ka. Ako ba nawawala or ikaw? Hindi ka naman, ano ba? Nawawala ako sa screen o yung audio ko? Ikaw ang nawawala. Sa Nag-freeze ka screen? kanina. Nag-freeze ka kanina tapos yung audio mo ngayon, chop-chop. Baka sa ano? Hindi, sa ano, baka kasi sa Bluetooth mo. Disconnect mo na kaya? Bluetooth ko? Hindi, mukhang okay ako. Okay ka? O sige. Okay na. Okay na? Okay na. Yeah, oo. Ayun, yun lang yung sinasabi ko lang, no? Parang on a national level, siya ay nakakuha ng 32 million plus votes versus Martin Romualdez 100 plus votes sa kanyang distrito lamang. At bibisitahin mo ang distrito ng isang Martin Romualdez, Marlon, hindi naman kaayusan ang lugar. Alam mo yung parang alam mo yung nanlilimahid. Hindi naman siya kaaya-aya sa mata, nanlilimahid ang itsura. And you have to remember nung tayo ay mag-attempt na magkaroon ng peace rally, maisog peace rally sa lugar niya, at ginawan nila ito ng paraan na hindi rin magamit ang ano tawag doon, Freedom Park. Makikita mo na ang Freedom Park niya nanlilimahid ang itsura. Ganyan ang access mo sa pera pero hindi mo ibinabalik sa iyong komunidad. Tapos now, you are parang delusional that you can do it better and you can do more on a national level. Yun totoo. Pam, hanggang ngayon, marami pa rin mga kababayan na sa Leyte. Majority ang naghihirap. Majority sa kanila ang, alam mo yun, swerte na makakain ng 3 beses isang araw. Kasi napapabayaan sila ng lokal na opisyalis nila. Ang mabigat pa rito, ultimo yung problema sa kriminalidad ay lumalala. Samantalang ang kanilang congressman na dapat ang ginagawa ay pagtuunan sila ng pansin para ibigay, maging prioridad yung hinihingi nilang pangailangan. Wala, ang inaasikaso buong Pilipinas na hindi naman dapat. Ako, Marlon, I'm very worried dito sa news na ito, Marlon, because nakakalungkot, but to have a real talk, no, and many people will probably feel the same, or probably many people will also oppose, no. Nakakatakot dahil dito masusukat na marami pa ring botanteng Pilipino ang mangmang. Marami talaga. Alam mo, Pam, ang nakakalungkot, hindi na lang mga kababayan natin ang mangmang ngayon. Alam mo sino na mga mangmang ngayon? Unang-una, yung simbahan Katoliko. Yes. Bakit? Yung Paris Pastoral Council, ano ang posisyon nila diyan, di ba? Ang nagmimistulang mangmang na rin ang kapulisan at kasundaluhan. Nananatili silang tahimik, walang tubo at walang ibig. Hinggil sa garapalang ginagawang pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga nakapwesto sa pamahalaan. Alam mo, isa pa rin ang pwede nating pag-isipan na mangmang na rin yung mga mainstream media na wala na lang silang iniwan sa mga pobre nating kababayan na nakasahod na lamang ang kamay at umaasa sa ayuda sa kanila ibang level, highest level, umaasa sa envelopmental journalism para lamang pagtakpan at hindi na nila gawin yung dapat trabaho nila na ipahayag sa mga kababayan yung tunay na nangyayari at kaganapan sa ating bansa. Nakakalungkot pa. Nakakalungkot. Lahat na lang yata ng titingnan mong sektor o institusyon, kasing mangmang na rin sila na mga kababayan natin mahihirap na umaasa lang sa iyo. Sorry, hindi ako anti-ayuda pero nilulugar po ang pamimigay ng ayuda. Walang iniwan to sa mga sa mga kaibigan natin, sa mga kamag-anak natin. Lagi na lamang, sorry maraming makaka-relate dito. Lagi na lamang umaasa para mangingisay ng pera. Pero yung pagbibigay mo ng tulong, pagbibigay mo ng ayuda, dapat nasa oras yan at nasa tamang sitwasyon. Alam mo ba, bakit ngayon zero ang PhilHealth? Para maipilit nilang mapondohan niyang kahanghangan nilang yan na mamigay ng ayuda sa panahon ng kampanya. Marlon pakinggan natin kung ano ang dahilan ng isang Grace po, Senator Grace po, who is I think finance chair siya, no? Sa Senate. No? Kung bakit kinailangan na maging zero ang budget ng PhilHealth, no? Ipipilit na talaga niya ang kanyang paliwanag na to. Pakinggan natin, ha? Wait lang. How do I share again? Wait lang, Lon.
mambabatas ang PhilHealth kaya hindi nila ibinigay ang bilyon-bilyong pisong subsidy na hinihingi nito para sa susunod na taon. Pero ang ilang senador umaalma. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Ni Singkong Duling, walang matatanggap na subsidiya ang PhilHealth mula sa gobyerno sa susunod na taon. Yan ang naging desisyon ng mga mambabatas ng isapinal ng Bicameral Conference Committee ang higit 6.352 trillion pesos na budget para sa susunod na taon. Sa original na 2025 budget, may 74 billion pesos dapat na matatanggap ang PhilHealth. Pero inalis yan ng mga senador at kongresista. Ang dahilan, may 600 billion pesos na reserve fund para ang PhilHealth na nakatenga. Kailangan nilang gamitin muna yung kanilang reserve funds na kung nakikita ninyo, marami nang nagagalit dahil hindi nabibigyan ng tamang reimbursement. Kamakailan lang, naging kontrobersyal ang pagsasauli ng halos 90 billion pesos na excess fund ng PhilHealth sa National Treasury na hinarang sa Korte Suprema kalaunan. Kaya si Senate President Jesus Cordero gusto raw turuan ng leksyon ng ahensya. Hindi para sa amin na i-reward yung kapalpakan nila. Hindi ginagawa ng PhilHealth ang trabaho niya. Paglilinaw naman ni Senator Grace Poe, may inilaan pa rin silang budget para sa operasyon at pasahod. Lon, Nakakalungkot, no? ano ang pinagkaiba nito sa sitwasyon ng Office of the Vice President ngayon na ang inilaang budget lang ng mga congressmen natin ay yung tamang pang-operationalize lang ng opisina o ng ahensya, 'di ba? Parang bakit nyo pinilay ng tuluyan ang sambayan ng Pilipino dahil lang gusto ninyo, ang sinasabi kasi nila, 'di ba? Gustong bigyan ng leksyon ang PhilHealth dahil hindi nila ginamit yung savings na 'yon. 'Di ba? Bakit at the expense of the many Filipinos, doon nyo kailangang magturo ng leksyon? Yun nga bakit ang binibigyan nyo ng leksyon, yung mga contributor, yung mga miyembro ng PhilHealth, yung mamayang Pilipino, bakit ang hindi bigyan ng leksyon, yung namamahala mismo ng PhilHealth? Walang iniwan, hindi ko alam napakasama ng management na nangyayari sa gobyernong ito. Walang iniwan to sa doon sa na-overwhelm yung baha. Bakit kailangan mong i-absuelto agad-agad yung mga DPWH official samantalang alam natin na nabudol yung pagpapagawa sa mga flood control project at alam natin na ang 1.4 billion pondo para sa flood control kada araw ay napupunta lang sa wala at napupunta lang to sa bulsa ng ilan. Samantalang wala pa rin napaparusahan hanggang ngayon ng mga DPWH officials at mga private contractors at mga proponent ng mga legislators. Ganito rin yan sa PhilHealth. Bakit kailangan ang magsakripisyo ay ang mga kababayan natin at bakit hindi dapat ang magsakripisyo sa kanilang pwesto yung mga namamahala ngayon sa PhilHealth na hindi ginagamit sa tama yung nakalaang pondo na dapat sa mga miyembro ng bawat member ng PhilHealth. Miyembro ng bawat member ng PhilHealth. Sorry, bawat PhilHealth Bawat miyembro. Diba? Oo, 'di ba? Bawat Alam mo, PhilHealth member. wala talagang excuse my French. Wala talagang bayag si Marcos Jr., no? Wala siyang leadership bone sa kanyang katawan na wala siyang sinampulan ng isang matinding uri ng leadership wherein heads must have rolled already by this time na ang dami-dami mo ng kapalpakan. Alam mo, unang-unang ang unang-unang blueprint niya sa ganyang pagiging weak niya, DA. Remember, Sebastian, yung pumirma, ito po FYI and kind reminder sa mga ob-ob dyan, na pilit ninyong sinasabi na it was then ES Vic Rodriguez na pumirma. Mag-research kayo, gamitin ninyo yung kakaunting brain cells ninyo. It was never signature. Ilabas nila kung Wait. Sige. Wag mo muna sasabihin. Sige. Hindi, ang gusto lang nating i-remind is, ito, punta lang ako doon sa yung sa DA. Yung pumirma, for a while, na suspend. And after na mag-resign ang isang attorney Vic Rodriguez dahil hindi na niya kinaya, dahil alam na niya Alam na niya kung sino ang nagparating, alam na niya. Pagkatapos nun, na-reinstate ang isang Sebastian. Di ba? Hindi mo pinandindigan na mali itong taong to. Mali itong taong to, tapos pinabalik mo pa. Di ba? Pinagmukha mong yung taong kaalyado mo since 2016, yun ang hindi mo tinindigan, pero itong mga masasama, tinayuan mo. Hello? Yeah. Sige lang, Pam. Oo, hindi. Meron akong message sa'yo. Okay. Wait lang po. Hindi, kasi ang pagkakatanda ko rito, itong si Senior Yusek Sebastian, siya yung pumirma para sa ibabaw ng pangalan ng Pangulo ng Presidente, di ba? Yun. Ng Presidente ng Pilipinas. At hindi po si Attorney Vic Rodriguez ang nakapirma. Ngayon, doon sa mga nagpapalabas
na hindi nila alam yung kanilang mga pinagsasabi, magpakita po kayo. Magpakita kayo. Ang tawag dito, wait lang ha. Ano pa, no? Nawala. Nawawala ako. Ako, Ako? ikaw. Hindi, meron. Ah, Ito yung okay. kanina binanggit na pinag-usapan natin yung kamangmangan. Ito yung mga nag-aakusan to, sila rin mga mangmang. And alam mo pa, sino pa ngayon ang sa tingin ko mga mangmang? Pam? Yung mga labor leaders. Bakit? May narinig ba tayong pahayag mula sa mga militanteng grupo, partikular sa Kilusan Mayo 1, sa Trade Union Congress of the Philippines, at saka yung merong grupo pala yung Akbayan, no? Yung mga dating active, no? Yung konting Yung kibot. Akbayan Labor, yung nagkaisa labor, no? Bakit tahimik sila hanggang ngayon patungkol sa ibinigay na zero budget ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso para sa PhilHealth Fund? Samantalang alam na alam ng mga labor union na to, ng mga labor leaders na to, ang unang-unang maapektuhan sakaling bokya ang pondo ng PhilHealth ay ang mga miyembro nila at mga manggagawang Pilipino. Sa ngayon, Pam, no? Ang nakikita lang natin na mainit na nagsasalita at binabatikos yung pag-zero budget sa PhilHealth, si Atty. Vic Rodriguez, at napaka-consistent. At yan ang dyan siya puring-puring kagabi doon sa grupo ng AGLO. Yung Association of Genuine Labor Organizations. Anyway, pero sila maglalabas ng statement. Samantala, sabi ko, no, bakit ang mga militanteng grupo na sinasabi nila sila yung mga makabayan, pero bakit tahimik sila at hindi sila nagsasalita sa pagbokya sa pondo ng PhilHealth? Samantalang kung tunay silang makabayan, dapat ngayon pa lang naggagalit na sila at nagpapalabas na ng kanilang pahayag at statement na hindi dapat winawalang niya at hindi dapat sinisiro o binobokya ang pondo ng PhilHealth dahil ang unang-unang matatamaan dito ay ang manggagawang Pilipino. Oo nga, Marlon, dahil una naman din, di ba? Una naman din sila or yung mga wala na lang kaya, Marlon, yung simple na lang na sana manganganak ka sa isang pampublikong ospital at paglabas mo, bitbit mo ang bata nang wala ka nang iniintinding babayarin sa sa hospital. Nawawala pa yun? Isa pang mga hindi nagsasalita. Sorry, yung mga bayani natin frontliners. Nasa na yung mga doctors associations, nurses associations, na alam nila sila mismo ang direktang nakakakita na may mga kababayan tayong nasa emergency room, ang ilang araw na emergency room to pero nakaupo lang, nakaratay sa monoblock chair na may swero, di ba? Na dapat dito sa ginawang pangwawalangya ng Kongreso para tanggalan ng pondo ang PhilHealth, dapat sama-sama iba't ibang sektor ng lipunan ang bumabatikos dito at hindi ang iilan lamang na nagpapakita ng pagkadismaya at pagkadiskontento. Ayan, kagaya nga ng sinabi ni Marie Chris Menchaca, Marlon, ang talino ay salat sa Senate at Congress. They want to teach PhilHealth a lesson, fire all the heads responsible, which is true. Exactly. Oo. Tama Hindi- si Marie Chris Menchaca. Hindi yung dahil palpak ang ahensya o ang namumuno sa ahensya, ang magsasuffer yung buong beneficiary or buong members na nakakalat sa buong Pilipinas, Marlon. Ba't hindi mo palitan ng mas efficient yung taong namumuno? Sino ba ang namumuno ng PhilHealth ngayon? Hindi ba isang Ledesma? Nakamag-anak ni Lisa? Di ba? Hindi, mali ba kami? Mali ba yung nararamdaman naming galit ngayon? Yung totoo. Di ba? Marlon, alam mo yun, kahit naman ang isang taong puno ang bulsa, pumasok ka sa isang ospital dahil ikaw ay kailangang ma-confine, lalabas ka na umaaray din. Sa totoo lang, Marlon, kahit sinong mayaman aaray sa presyo ng medisina, sa presyo ng professional fees ng mga doctors, sa presyo ng panggabihang halaga ng kwarto. Ito nga laging sinasabi ni Atty. Vic, which makes sense, Marlon, ha? Ang rolyo ng bulak at ang patak ng alcohol, once ikiniskis sa iyong braso para mag-injection, yung proseso may bayad. Yung gumawa na nurse may bayad. Yung bulak, yung alcohol, yung syringe, lahat, yung band-aid, lahat yun may bayad, Marlon. Tama ka, Pam. Ito, swerte pa yan. Yan yung may mga stock. Kasi karamihan dyan nasa private hospital. Pero Pam, alam mo ba, karamihan naman ng mga public hospital, swerte na ang magkaroon sila ng supplies. Swerte na magkaroon sila ng stock ng ultimo bulak, ultimo swero, ultimo yung alcohol. Alam mo ba, karamihan sa mga pampublikong hospital ngayon, dahil mali ang pamamalakan, karamihan sa kanila, kulang ng supply.
kulang na ng swero, kulang ng hiringgilya, kulang ng lahat. At yung iba, kaya ka nga nasa public hospital, yung iba dahil walang supply sa mga public hospital, yung ibang mga pasyente, kamag-anak pasyente, naoobliga pang bumili sa butika ng sarili nilang supply na dapat tungkulin ng Estado, ng Palasyo ng Malacanang at ng gobyerno, mapanasyonal man at mapalokal, na maibigay ang sapat na serbisyo medikal para sa lahat ng mamayang Pilipino, mahirap ka man o mayaman. Marlon, yung supply kulang, mga kwarto kulang, mga doktor mo, mga nurses mo, ayaw nang mag-apply sa mga public hospitals dahil mas mamarapatin na mag-abroad, mag-UK, mag-London, mag-US, mag-kung saan man dahil mas malaki ang sweldo. Nawawala tayo ng resources, yung mga nurses natin na meron sanang puso na alagaan ng mga pasyenteng Pilipino rin, mas nagagamit ng mga banyaga dahil nga sa ating ugali na mapapag-aruga, di ba? Tapos ikaw, hindi mo sila binibigyang importansya. Ito, another question, Marlon. Yan bang hazard pay, ang tawag doon? Yan ba ay nailabas na nung sa mga frontliners? Yan ba ay naibigay na? Alam ko, yung iba wala pa. May press release na may budget na from DBM. Pero yung press release na natanggap na ng mga bawat beneficiaries, meron na ba? Maaring wala. Sabi, no? Mali ng prioritization tong gobyerno to, no? Dati ang may sindikato lang, ang may mafia lang sa PhilHealth Fund. Ngayon ang mafia mismong gobyerno. Ito yung mafia ng ayuda. Nakakalungkot. Ang pinaka nakakalungkot din dyan, Marlon, bakit hindi pinaglaban ng mga mambabatas isang Coco Pimentel, maaaring isang kaalyado niya as opposition or minority member, no, ang nakipaglaban, pero hindi sapat na iilan lang o dadalawa lang sila dahil mas namayani na Marlon maibalik ang AKAP funds na pinilit ng sinabi niyang isang Amy Marcos na kanyang tatanggalin, pero makikita mo ang pirma ng isang Amy Marcos na nandun sa approver na sige, ibalik na lang, o sige, eto na ang final budget, including the budget for AKAP. Tapos iilan, 2, 3 silang nakikipaglaban na ba't hindi ninyo ibalik ang sa PhilHealth? Bakit mas ipinaglaban ninyo ang AKAP? Para dito sa una na nating sinabi na meron silang dapat maging pondo pagdating ng isang election or campaign period na pinayagan ng COMELEC na para na i-allow pa ring mag-distribute ng mga aid or ayuda. Nakakalungkot. Nakakatakot. Nakakalungkot, Pam, lalo nalalaman natin na said na yung kaban ng bayan. Okay sana masaid yung kaban ng bayan kung napupunta sa mga matitino at napapakinabangang proyektong pampamahalaan. Pero ang nangyayari, nasasaid ito dahil sa walang kakwenta-kwentang ayuda program na pansariling interes lamang ng mga ganit at oportunistang politiko, kaya pilit nilang ipinamamahagi ito kahit na hindi nararapat at wala sa panahon o wala sa lugar. Ang lungkot, Pam, napakalungkot. Alam mo, una na nating sinabi to, no, Marlon, na una na rin nating winarningan ang marami nating mga kababayan, no, kung merong mga politikong bababa sa inyo at mamumudmod ng ayuda, isa yang basihan na ang mga politikong yan ay hindi gagawin ang kanilang nararapat na trabaho kapag sila ay nailuklok ninyo. Yan ang sinyales ng pagiging tamad nila dahil ang gusto nila ay busalan lang ang inyong mga bibig na hindi kayo makapagsalita sa inyong mga reklamo sa hindi nila pag-perform ng kanilang mga duties. Wag na wag niyong iboboto kung sino yung bababa sa inyo at mamumudmod ng mga ayudang ganyan. Wag. Tama, Pam, no? Sinabi ko kanina, tahimik at walang tibo, walang imik yung sektor ng manggagawa, sektor ng sa mga professional doctors and nurses and mga frontliners and iba't iba pang sektor, no? Dapat po manatili tayong maging maingay po tayo. Dapat maglabas tayo ng ating galit at saloobin sa pamamagitan po ng pagla-like and share. Totoo yan, Marlon. By December 20, it is already expected na itong budget na to ay pipirmahan ng presidente, ng Marcos Jr. Ang tanong na matindi natin is, will he do a heroic deed in trying to strike out or i-veto niya yung line item na zero ang budget ng PhilHealth at I don't know the process, no, at sasabihin niyang ibigay niyo ang nararapat kung ano yung request ibigay ninyo. Will he do that? Will he finally have a heart for the Filipino people na nagluklok sa kanya kung nasan siya ngayon? Ang tingin ko magpapakahiro to. Tapos ang matatakpan na issue ayan yung pagbibigay pahintulot ng COMELEC na mamahagi ng ayuda ang mga kandidato ng administrasyon kahit araw ng eleksyon. O sige, mangongontra ako dahil ako naman ay maldita, Marlon, ha? Magpapakahiro siya, maaari kung hindi siya kargado ng kanyang favorite pulburon,
matino ang isip niya para magpakahero siya. Kasi kung hindi siya kargado, may isip niya, may mga sambayan ng Pilipinong umaasa sa pagiging hero ko kung wari. Or number 2, alam naman na natin na talagang hindi rin niya tinayuan kung sino yung pangalawang presidente niya, bakit naman this time around, magpapakahero siya sa mga taong nagluklok sa kanya. Sige nga, tingnan natin. We'll see. Tabayan na natin. Ilang araw na lang naman. And that is by December 20. Usually kasi hindi naman na nila pinapaabot ng malapit sa Pasko yung pagpipirma na yan, di ba Marlon? Kasi kailangan na nitong lumabas sa GAA by next year, by January. So, tignan natin, siya ba ay magpapakatao? Siya ba ay magpapaka-presidente? At siya ba, pangatlo, ay magpapaka-Pilipino para sa ating lahat? Papatunayan niya ba na hindi siya isang weak leader? Oo, ang sakit mong magsalita. Mas masakit yung sabi mo kung hindi doon sa favorite na pulpurot. Diba? Kaya ka Marlon pinapanood sa DFA eh. Uy, kinanda. Hello po, kamusta po? Shoutout po sa mga kaibigan natin sa DFA. Alam niyo na kung gagawin niyo sa passport ni Pamela. Hoy! Loko-loko ka Marlon. Hoy, mabait po kami. Kami po ay nagpapahiram lang ng aming mga boses sa mga salitang hindi nyo rin masambit dahil nauunawaan namin na kayo po ay nakaluklok sa pangkasalukuyang mga posisyon ninyo. Pero please, allow us to do what we need to do to fight for you, to fight for our children, and to fight for the future of this country. Basic Cruz watching from Tondo, Pam. Uy, kayong mga taga-Tondo, bakit tayo kayo? Nasaan yung nyo? Nasaan yung ingay nyo? Dapat mag-alab yung mga damdamin nyo na hindi na tama yung mga nangyayari sa pamalaan. Ang daming mga nagme-message na hindi natin ma-accommodate lahat, no? I'm not a Filipino for nothing, save the Philippines. Meron tayong sticker niyan, Marlon, nabigay ni Miss Joey. Miss Joey, hello po. Ay, Marlon! Ninang Joey. Oo, Joey, Marlon, maglalabas tayo ng may mensahe kasi si Vice President Sara Duterte sa mga ka-30 natin, sa mga ka-ebon, sa mga katete, sa mga ka-golf at kamaldita ni Pambansang Dalaga. May ilalabas natin ang Christmas message niya. It's short but it's sweet. So please wait, i-upload namin to soon. Pero paano napanood mo na yung Christmas message ni VP Sara Duterte sa iso? Oo, hindi pwedeng i-flash dito bago tayo mag-end. Pwede natin i-flash. Wait lang. I believe pwede. Magbati ka muna dyan, Marlon. Special mention si Cubs, Jun Ibasco, di ba? Kaya sa Hindi mga yata dyan, hindi ang catch kasi may mga nangiintriga na peso, ganyan, di ba? Ito yung magbibigay tuldok sa mga nangiintriga dyan. No, limitang nila ng Ibarra to fight for the people of this country. Tina Moreno, what a disgrace. Zero budget for healthcare. Kawawa talaga ang mga Pilipino. True. No, limitang nila ng Ibarra, golfer si Kuya. Evelyn Estavillo, tanong ko, kung totoong may motorcade bukas sa textbook, wala po akong information. Ikaw pa, information. Wala. Kailan ka mag-golf next, Marlon? Nabanggit mo yung golf. Wala nang oras, Pam. Wala nang oras. Ano ba to? Walang oras, Pam. Ngayon lang, hapit kaya gusto ko mag-end. Sorry. Yung traffic, ang bigat ng traffic na, And bukas po, abangan niyo po kami bukas bandang Southern Luzon. Hindi ko ma-flash, Marlon. Ma-flash? Bali, labas na lang natin ng short, Nasa naman siya, nasa Facebook din siya ni, ito, last. Try natin. Alam ko nga yata, inano ko talaga rin sa P.O.F. ni Puri. Bakit hindi ko kaya siya maipasok dito sa sa tab? Why? Anong activity mo today, Lon? Nasa muna ako. Don, nag-grocery ka na? Nag-grocery ka na? Yup, kanina, ang aga-aga ko, 9 to, kaya balik agad ako. Tapos Ako hindi ko na napuntahan yung event ko. Sorry, reschedule yung isang meeting. Sige, ito. Marangga, ano daw ayuda pwede tuwing kampanya? Ay, yawa talaga. Oy, Comelec, ano nangyari sa inyo? Vote buying yan. Tama. Yes. Rolando Baya, kalta sa PhilHealth, 600 pesos per month. Ang laki pa, tapos sa mga kawatan sa gobyerno ang nakikinabang. Kawawa mga manggagawa. Tama Marlon, Rolando Baya. Kaya hinahanap natin nasan ngayon yung tapang, saka yung tikas at pagiging makabayan ng kilusang Mayo 1. Bakit tahimik kayo? Diba? Hindi, Marlon, ito rin dito mo rin maa-assess at dito rin ipinakita ng isang George Garcia kung anong klase siyang chairman ng COMELEC na he will tolerate such an activity and allow it and legalize it as a form of vote buying na allowed by COMELEC under his leadership, under his watch. Alam na rin natin na kung ito ay pinayagan ng isang George Garcia, ang tanong na matindi,
Si George Garcia din ba ang papayag na magkaroon ng isang malawakang pandaraya sa darating na midterm election? Babantayan ho natin. So, posibleng hindi na maulit ang Hello Garci. Pero, ang baka lumabas, George. George Meron pa tayo Garcia. dyan. Oo, di ba? Oo. Lang naman Bago yung tayo ano dyan. Bago tayo magtapos, Marlon, ipakita natin ang mensahe ng isang VP Sara sa ating maisog members, no? Merry Christmas and Happy New Year nung June Evasco and Hakbang ng Maisog Organization. Maraming salamat sa patuloy ninyo na suporta. Mabuhay kayo. May God bless you all. Marlon! Nakakakilig mo? Yep. Oo, Galing. pero Marlon, imaginein mo lahat ng binabati ni Bongbong Marcos ng mga ahensya o mga tao, maging proud kaya sila na binati sila ng isang Marcos Jr. Inaantay ko na nga. May maglalabas kaya, itataas sa kamay nila ni Marcos Jr. Hindi tayo sure dyan, malay mo naman. Lalo ngayon, libre na mamigay ng ayuda, wala nang electric ban, no? Ay, nakakatakot yan ha, babantayan natin yan. At Nakakatakot. sana po- Nakakatakot. At nakakatakot din bakit nagsasawalang tibo ang kasundaluhan at kaparian. Di ba? Ewan ko. Maria G, hello po. Thank you sa super ay, sticker. yun lang, wag nating gawing basihan ang amount ng pera na ipamumudbod ng mga aspirants, no, na maging public officials for this coming midterm election. Gamitan ho natin ng isip, gamitan ho natin ng puso, gamitan ho natin ng dignidad ang ating pagpili ng mga susunod na leaders ng ating bansa. Tama. Final message, Marlon? Mag-ingat po lahat. Yung mga naiipit sa traffic, Yes. kailangan magbaon kayo ng mahabang pasensya. At Yes. huwag po masyadong magpaka-stress. Yun lang po. Maraming salamat po. Ako